pa na born again, hindi pa tumanggap kay Jesus. So, sabi doon, does not accept the things that come from the Spirit of God. Kaya pala pa nag-share ka about sa spiritual things, hindi nila ay, sige sis, sige bro, okay na ako dyan. Di ba? Ayaw lang tanggapin. Bakit? Dahil wala pa silang Holy Spirit na tatanggap doon sa mga spiritual things. Okay. Sabi dito, but consider them foolishness. At hindi lang yun. Ang kinoconsider pa lang pag may nagsasalita ka, nag-share ka, parang kahangalan, no, sa kanila. Yun. So pag nag-share ka na si Jesus namatay sa cross at ganito, naipako siya, para sa kanila is foolishness. Matatalino yan, ha? May wisdom, may knowledge. So, bakit? Dahil wala silang spirit na maunawaan nila yung mga spiritual things na sinishare natin. At sabi dito, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. So, ito mga sinishare na, tayo nag-aral, dito po dahil sa online. Yung mga sinishare ko sa inyo through the Word of God, naunawaan nyo. Bakit? Dahil mayroon tayong Holy Spirit. Ibig sabihin, natatanggap yan ng Espiritu mo, by may Holy Spirit ka, yung mga spiritual things na ating pinag-aralan. Pero pag natural blindness, hindi nila kayang tanggapin yan. Okay. Then pangalawa, sabi din sa next natin na verse, next natin na point, sabi doon, mayroon din tatawag na satanic blindness. Satanic blindness. Ano ibig sabihin nito? Sabi sa 2 Corinthians 4:4-5 NIV, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Ibig sabihin, ito yung work ni Satan eh. Ano yung purpose niya? To kill, steal, and destroy. Ibig sabihin, lagyan niya ng harang yung mga kaisipan ng mga tao, i-blind niya para hindi lalapit sa Panginoon, hindi nila makilala si Lord. So that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Kaya pala, kahit anong share mo sa kanila, hindi na talaga ma-catch up yung sinishare mo at hindi lang yon, parang wala silang interest doon. Bakit? Dahil si Satan is binablind yung kanilang minds. But once nakakilala sila kay Lord, matatanggal yan. Amen? Yung blindness nila, yung natural blindness, ma-open yung kanilang spiritual eyes and ears to hear the word at magtanggap sila, ma-accept nila. Kaya may conviction ng Holy Spirit. Okay, so ganun pala kayo naunawaan natin. Kaya mga kapatid, kung nag-share ka, nag-ano ka sa pamilya mo or sa mga kaibigan mo, nag-share ka, ang kapalit pinapersecute ka tuloy lang. Kasi once na pumasok yung word of God sa kanila, nagrema ito, tinanggap nila si Lord, matatanggal yung blindness na meron sila. Amen? Okay, so don't give up kapatid. Patuloy ka lang. So, naunawaan natin ngayon bakit hindi natin natanggap yung sinishare mo. Ay, ano naman, para sa kanila dapat ito eh. Kaligtasan ito, maligtas dapat sila. But ayaw nilang tanggapin. Mayroon palang nagbablind sa kanila. May naghaharang. Pero once nakakilala sila kay Lord Jesus, totally ma-open yung kanilang spiritual eyes at tatanggapin nila si Lord bilang Panginoon sa rin pagligtas. Amen? At yun, magpatuloy na sila sa Word of God, maunawaan na nila ang lahat ng spiritual things. Kaya mga kapatid, patuloy ka lang, huwag kang mag-give up pag nag-share ka. But dahil yung power, sabi ng Bible sa Book of Corinthians, yung gospel daw, it is the power of God unto salvation. Ibig sabihin, i-share mo lang kasi hindi natin part na iligtas yung tao. Tayo ay nag-share lang. Din yung gospel na marinig ng tao, si Jesus mismo ang mag-save sa kanila, ang magbago sa kanila. Amen? So yung part natin, just share the gospel. Share the gospel, okay? Kasi alam natin, kailangan nila ito. Okay. So next po, ganun din sa ating pagbabasa ng Bible. So rule number 7, ito na po. The Bible as divine book, the Bible is inerrant. Yan po, i-underline nyo or isulat nyo kung nagno-notes kayo. The Bible is inerrant. Ibig sabihin ng inerrant, yung ating Biblia ay no error. No contradiction, no error. Yan. Kaya inerrant. Mapagkatiwalaan natin ang ating Biblia. Walang mali po ito. Even historical, scientific, or prophecy, accurate. Okay. So, itong inerrancy, ito yung ating na topic last time. So, ano ibig sabihin nito, inerrant? Okay, next slide, Brother Mike. Sabi dito, God's character demands full inerrancy. Ibig sabihin, dahil itong Bible natin, ang author nito, ang nagsabi nito, nag-inspired sa mga sumulat is God, we can be sure na lahat ng nababasa natin is accurate without error. Dahil hindi magkakamali ang Diyos
sa kanyang sasabihin. Amen? So kung tao ito, pwedeng ma-question natin, sino ba nagpasabi niyan? Sino bang sumulat niyan? So maaaring ma-question natin. But sabi dito, God's character demands full inerrancy. Ibig sabihin, no error of any kind. Sabi dito, if scripture is God-inspired word, kaya mahalaga po yung inspiration, na kung lahat ng nabasa mo ngayon kapatid, inspired by God, it speaks only the truth. Then scripture is completely true. Amen? Ibig sabihin ng scripture, Old Testament, New Testament, lahat po yan, tatawag na scripture. Okay? So, lahat ng binasa natin is totoo, accurate, mapagkatiwalaan, walang mali. Amen? So, yun po ang isang rule ng ating hermeneutics. Rule number 8, the Bible is authoritative. The Bible is authoritative. Ibig sabihin, para sa atin, no, we are Christians na niwala sa ating Biblia na ito yung sole authority sa lahat ng ating mga ginagawa. So hindi po yung pastor sa church or yung founder sa church ang may authority sa lahat. Ang may authority is the Word of God, the Bible. Amen? So, ibig sabihin, sumusunod tayo, nagpapasakop tayo dahil salita ito ng Diyos. Okay. So, mayroon bang iba na hindi sumusunod sa Bible as their sole authority? Meron po. Yung founder nila, ang pinaka-head, kung anong sasabihin, yun ang kanilang susundin. Amen? So mag-a-adjust ngayon yung Bible sa kanila. Maring iba sa tradisyon. Kung ano yung tradisyon, yung dapat masunod, din yung Bible, magsusupport na lang. Hindi po. Para sa atin, paniniwala natin dahil ito yung Word of God, the Bible is authoritative. Amen? So tandaan po natin yun, no? Inerrant, authoritative, it has authority. Okay. So next, the Bible as a divine book, the Bible has unity. Yan, unity. So, ibig sabihin, ito yung kaibahan ng ating Bible sa ibang libro. Amen. So, itong Bible natin, may unity ito. Kaya hindi siya pwedeng mag-contradict. Bakit? Dahil united ito. Nagkakaisa ito simula Genesis hanggang Revelation. So, paano natin yung patunayan na ito ay mapagkatiwalaan ko, Pastor, na hindi magkakilala itong mga author na sumulat. Si Isaiah, hindi naman niya kakilala si Matthew or si Paul, no? Malayo yan na gap nila. But bakit yung kanilang mga sinulat nagkakatugma, nagko-connect? Amen? Yung prophecy, sinabi din dito. Okay, dahil the Bible has unity. So, anong ibig sabihin dito? Sige, Brother Mike. The Bible has unity. Sabi dito, tingnan lang po natin to, no? Sabi ni Kevin Conner, there are 40 different men to write 66 books. So, sino itong 40? Itong lahat ng authors. Yung mga prophets, apostles, kings, yung mga sumulat lahat ng ating Bible. 40 po sila lahat. Different authors sila. Sumulat ng 66 books. In 3 languages. Hebrew, Greek, and Aramaic. Over a period of 1,000, sabi ng iba, 500 to 600 years. Ibig sabihin, from Genesis to Revelation, grabe palang gap niyan, napakalayo, no? Ibig sabihin, yung mga sumulat noon, sila Moses, sila Isaiah, napakalayo pala nila ng gap. Kala Paul, kanila John. Have them become one harmonious book is humanly impossible. Kaya maraming iba nagda-doubt, paano nyo pinag-connect yung mga binabasa nyo? Kasi isa lang pala yung author. That's the Holy Spirit. Bawat sumulat, inspired by the Holy Spirit. Kahit gaano man yung katagal, how many hundreds of years or even thousands of years, alam ng Holy Spirit dahil God siya. Amen? Kaya magkukonek yan. Pag maalala nyo, pag nag-connect siya, pag binasa mo yung prophecy, nagbasa ka sa Old Testament ngayon, then ang katuparan sa New Testament, bakit? Paano nila alam? Amen? Paano alam nila Paul na ganito? So, nagkukonek yan dahil isa lang yung author talaga, the Holy Spirit, no? The God. Ang sabi pa dito, the unity and progression of thought together with the absence of contradiction indicates that the Bible really had only one author. Kaya pala masabi natin yung Bible is united, has unity, hindi siya pwede mag-contradict, wala siyang mali dahil isa lang pala yung author niya, God. Amen? Kaya yun po yung ating basis dito. Ibig sabihin, kapatid, so ano yung connection nito, Pastor, sa ating pag-interpret ng Bible? So kung may in-interpret ka ngayon, halimbawa sa Old Testament, may binasa ka, di mo maunawaan.
pupunta ka ngayon sa mga clear passages sa New Testament. Kasi maaring sa Old Testament, ang revelation niya dito sa New Testament. For example, bakit yung mga Israelita nag-offer sila ng lamb para sa kanilang kasalanan? Ino-offer nila, pinapatay nila at kailangan nilang i-offer sa priest. Ano yung significant doon? Pero pag nalaman mo sa New Testament, pag nagbasa tayo sa New Testament, sa Gospels, kala Paul, yung sulat nila, kaya pala sila nag-offer dahil it's a shadow na si Jesus pala yung Messiah na parating, siya pala yung magiging Lamb of God who will take away the sins of the world. So, may connection siya doon sa binasa mo. Ibig sabihin, yung whole ng ating Bible, from Old to New Testament, isa lang yung kanilang, ibig sabihin, redemption of the human. Amen? So, yung kaligtasan natin lahat, yung pagtubos sa atin. So, ibig sabihin, connected yan lahat, yung mga authors na yon. Kaya mahalaga na alam natin na hindi pala mag-contradict, hindi pala magkakamali. Amen? Dahil isa lang pala yung author, the Holy Spirit. Then, next po, sabi dito, the Bible will not contradict itself. So, hindi siya mag-contradict, no? Because the Bible contains unity, it's obscure ang secondary passages. Ibig sabihin, halimbawa, mag-start na tayo no, mag-interpret ng Bible. At meron tayong mga binabasa na parang, ano yung pastor, ang hirap naman noon. Parang hindi ko maunawaan, parang nagko-contradict doon sa sinabi ni James, ni Paul, na kung saan faith without action or without deed is dead. Sabi ni Paul, it's only by grace. Dapat, so, walang works sa salvation. So, nalito tayo ngayon, but actually, pag isa natin yan, maunawaan natin na mayroon palang ibig sabihin ito si Paul at si James na hindi sila nagko-contradict actually. Amen? So yan ang tinatawag na unity. May unity yung Bible kasi isa lang naman ang Holy Spirit ang nagsasabi sa mga author na si Paul at si James. Accepting the unity of the Bible also means that we should acknowledge what is called the progress of revelation. So dito po sa unity, meron din palang tinatawag na progress of revelation. Ibig sabihin, Pastor, itapos na para yung Bible, nangungusap pa ba sa atin ng Holy Spirit? Amen. Ano yung tanong ko sa inyo? Nangungusap pa ba sa atin si Lord? I-close na yung Bible natin, tapos na. Dati nangungusap siya sa Holy Spirit, sa Apostle, sa mga prophets. Sa atin ba ngayon, nangungusap pa rin ba ang Panginoon? Nag-reveal pa rin ba siya sa atin? Sino pong masagot? Yes or no lang po? Amen. Yes. Yan po, si Jupay. Yan, okay. So, sa ngayon, nangungusap pa rin ang Holy Spirit. Nangungusap pa rin si Lord sa atin. Through the Bible. Pero, yes, nangungusap pa rin sa atin, kaya may voice of the Holy Spirit, no? But hindi siya mangungusap sa atin outside of the Bible. Amen? So, ibig sabihin, pwede kang gumawa ng another doktrina na sabihin mong, nag-reveal naman sa akin yung Holy Spirit, sinabi sa akin na ganito. So, kaya nakakagawa ka ngayon ng isang book at ibang doktrina. Hindi po. Ang Holy Spirit, magsasabi sa sayo kung ano yung nasabi niya sa Bible. Ibig sabihin, i-check natin. So, yung ating parang test and check kung ito ay galing sa Panginoon, the Bible. Naayon ba ito sa sinabi ng Bible? Kasi hindi mag-contradict ang Holy Spirit sa sinabi na niya sa Bible, ngayon sasabihin sa sayo. Amen? So, halimbawa, nagpe-pray tayo, Holy Spirit, yung voice mo, nais ko marinig, nais ko mangusap, dinangusap sa'yo. At kinonfirm mo ito na ito ay galing sa Bible. So that's the Holy Spirit. Kasi may voice din ng kaaway. Pwede magsabi din sa'yo. At narinig mo, pinaniwalaan mo. Hindi pala yun sa Panginoon at galing para sa kaaway. So, ano yung test natin? The Bible. Amen? So, nangusap pa rin sa atin hanggang ngayon ang Panginoon. So, itong progress of revelation, ang example po dito sa progress of revelation, ibig sabihin, may sinabi siya sa Old Testament, then, ang New Testament, sinabi din niya, pero nag-progress yung revelation doon. Hindi ibig sabihin na binago niya yung, nagkamali ako sa Old, babaguhin ko sa New. Hindi po. Sinabi niya sa New, sa Old, then sa New, doon niya tinuloy yung revelation doon. So, ang example po dito, kailangan natin mag-break muna. Tuloy na. Ay, break po muna. Break daw muna para mas makarelax muna tayo kasi medyo malalim na yung pinag-aralan natin. Okay. So, may question mamaya. I-ano nyo na kaagad, no? Okay. Salamat po. Break time muna. Thank you po. Bathroom. Welcome Thank back you, po. Sir Vicky.
Yan, salamat po at alam ko nakapag-relax na bawat isa at huwag mo na matulog. Yan, okay, so alam ko po na salamat pala sa Siblings for Christ, no? Malapit na yung anniversary nyo at dumadami na po yung mga admin, mga leaders. So praise God sa buhay nyo. Amen. Gagamitin pa kayo ni Lord na lalawak pa yung gawain ng Siblings for Christ kasi malaki pa yung harvest field. Kaya kailangan pa ni Lord ng maraming laborers, workers. Kaya Amen. sa panguna ni Brother Roland, no, yung founder, at sa lahat po ng admin. So salamat din, naging part ako dito, no, na nagturo. So glory to God. Salamat sa bawat sa inyo, sa inyong time, sa inyong effort para sa Panginoon. Okay po. So yan, nakabalik na tayo. May question ba sa ating topic ngayong gabi? Baka mayroong medyo naguluhan kayo, pwede magtanong at about sa topic natin para mas kasi baka yung iba nakikinig din kung the same question din sila, so maring maunawaan din nila. Okay, so yung about kasi ito sa ating hermeneutics, no, sa pag-interpret ng Bible. So magtaka kayo bakit wala pa tayong in-interpret ng mga verses. So okay, mag-alala dahil sa next na mga natin mga studies, isa-isahin po natin yung mga parable, figures of speech, so paano natin interpret yun. Kaya mahalaga ito, pundasyon kasi ito. Amen. Dapat founded tayo sa Word of God mismo kasi ito yung interpret natin. Okay? So, okay na po ba? Tuloy tayo? May tanong po ba? Baka po may gusto kayong maliwanagan. Yes po, doon sa topic natin. Lalo Wala na naman po yung mga nag-evangelize na nakaka-encounter ng mga pilosopo o ng mga kakaiba, yung mga grabe kong makipagtalo, ano? Yes po, no? meron At talaga sabi ko, yun. maliwanag naman po daw, amen. Ayun, nabanggit niya ni Ate Vicky, no, na may mga times talaga na tayo, alam ko nag-share ng bawat sa inyo, nagtuturo na at ina-upgrade lang natin, no, mga additional knowledge sa atin. But yan po, kung may encounter so tayo na mag-share tayo tapos ayaw nilang tanggapin yung sinishare mo. So huwag kang mag-give up, ay pag-pray sila, patuloy. So kung kasi di mo iwasan yun, meron talagang ganun, no? Di mo masabi na lahat ng tao na siran mo tatanggap sa nais mong parating sa kanila. Basta gawin natin yung part natin, instead na makipag-debate tayo, makipag-away tayo sa kanila, ipag-pray natin, no? Na makakilala sila sa Lord at yun. Isang gawain natin basta may hayag natin yung gospel ni Lord, yun ang purpose natin, maligtas sila. Yun naman ang ating pangunahing layunin, no? So, pero di maiwasan. Of course, alam natin may kaaway eh. May enemy na kung saan nasa likod siya palagi ng mga tao na gagamitin niya para hadlangan tayo. Pero salamat dahil mayroon tayong Jesus na kasama. Amen? Amen. Victorious. Magpapatuloy tayo. May Holy Spirit na mag-empower sa atin. Kaya makita natin yung mga apostle, grabe sila mag-share. Wala silang takot kahit kinukulong sila. Kahit sa kulungan nagsishare pa rin. Amen? Dahil Amen. Lord, meron silang Holy Spirit na kasama nila at di tayo matatakot. Amen? Sabi nga ng ating Bible, no one can separate us from the love of Christ. If God is for us, who can be against us? Sabi sa Romans. Amen? Kaya lakas loob tayo dahil kailangan nila marinig, no? Kung sa atin pa lang na, bakit ayaw lang makinig? Para sa kanila ito dapat. Pero yun nga, napag-aralan natin kanina kung ano yung mga reason, bakit ayaw nilang tanggapin yung Word of God. But huwag tayo mag-give up. Amen? Lalo na yung SFC, no? Malawak na ang naabot nyo sa buong mundo, around the world, through online. Kaya patuloy po ang ginagawa nyo. Amen. So, yan po. Patuloy tayo. At sana po ba tayo? Number 9 na, no? Okay, so yung kanina, inerrant at authoritative. Then, has unity. So, mahalaga po yun, no? Unity. So, every time na magbasa ka ng Bible, hindi yan magkukontradict, walang error yan dahil galing sa Panginoon, inspired by God, the very words of God. Okay. So, the Bible has unity. Yung nabanggit ko kanina, nag-stop tayo bago tayo mag-break, no? Yung progress of revelation. Ibig sabihin, hanggang ngayon, nagre-reveal pa rin si Lord. Nangusap pa rin ng Holy Spirit sa atin. Hindi yung, tapos na kasi yung Bible pastor, dati sila Paul, of course, nangusap si Lord, yung mga propeta, nag-speak si Lord sa kanila. Paano tayo ngayon? Nangusap pa rin ng Holy Spirit through His Word. Amen? Ibig sabihin, kaya basahin natin yung Bible, dahil pag binasa mo yung Bible,
nandoon yung kanyang naisabihin sa atin. Imagine mo, no? Alam mo, tayo ngayon, praise God, sabihin mo, I am blessed. I am blessed. Bakit? Amen. Dahil tayo, nababasa natin yung buong Bible, Old and New Testament, kompleto, from Genesis to Revelation. Pero alam nyo ba yung mga tao sa Old Testament, wala silang hawak na Bible. Kaya doon lang, di ba, yung hawak ni Moses, yung Pentateuch, doon lang sila nag-aasa, yung Torah. Tayo, hawak natin yung buong Bible, kaya blessed tayo, kailangan nating basahin ito dahil mapalad tayo na buong scripture hawak natin from Genesis to Revelation, kompleto. Kahit mga New Testament, wala pa silang sulat ni Paul. Halimbawa, sa panahon ni Jesus, no? Yung mga apostle niya, hawak nila yung teaching ni Jesus, of course, yung Old Testament. Pero tayo, teaching ni Jesus, teaching ng mga apostle through Jesus, hawak natin lahat, mayroon tayo kompleto. At sa bahay natin, ilan siguro yung mga Bible natin, no? Amen? So, we are blessed dahil ating basahin talaga. Amen? At i-apply ang mga nababasa natin. Kasi mahalaga po yon, yung application. Every time na nagbabasa tayo, i-apply natin. Kaya ngayong gabi, kung may mga natutunan kayo, i-apply natin yung Word of God na natutunan natin. Kasi mahalaga yon, application. Kasi kung nakikinig lang tayo, then basta alam ko lang, but kailangan pala mayroong application. Amen? Ino-obey natin yung ating natutunan. Amen? So, Ay, Pastor Ayun. Leo, tanong po si Sister Luby, paano daw po yung ang hawak lang ay Torah, katulad po sa Israel, wala silang New Testament? yes, tama. Magandang tanong ko, Ate Luby. So, sa panahon po nila, may Torah, may guide sila na kung saan kailangan nilang sundin yon. Kasi yun ang binigay sa kanila ni Lord na revelation. Halimbawa, yung 10 Commandments, binigay ni Lord. Ibig sabihin, yun ay para sa kanila, sa time nila. May tawag po yan na dispensation, no? So, sa time nila, kasi yun ang binigay ni Lord, doon sila mag-obey. Susundin nila. So, binigay sa kanila yung Torah sa time ng generation nila. Kaya sabi doon, kahit sila Joshua, inulit-ulit actually yung Torah, kahit sa Deuteronomy na, tapos na yung Exodus, Deuteronomy, pinalalahanan pa rin sila. Kasi yun ang covenant ni Lord para sa kanila. So, para sa mga Israel, na sila yung covenant people of God, kailangan nila mag-obey doon sa Torah. But tayo ngayon na nasa New Testament na kumpleto na, ni-reveal na yung mga bagay na dapat i-reveal sa New Testament, si Jesus, na hawak na natin. Kaya nga, naano natin, no? May mga binago na. Hindi in-abolish, hindi pinalitan, but may mga bagong revelation na kasi sa New Testament dahil nandito na si Jesus Messiah. Kaya nga, example no, Ate Luby, sila noon dahil utos ng Panginoon na kailangan nila mag-offer ng sacrifice, offering ng lamb. Pero tayo ngayon, hindi na dapat. Hindi na kailangan. Bakit? Hindi na kailangan. Dahil si Jesus, siya na yung lamb offering. Na-fulfill na niya. Kaya dapat tayo ngayon kay Jesus na by faith manampalataya sa Kanya. Hindi na tayo mag-offer dahil in-offer na ni Jesus yung Kanyang buhay para sa atin. Pero sa Old Testament, di pa dumating yung Messiah. Hindi pa dumating yung offering. Kaya kailangan lang mag-offer. Doon sila yung susundin nila. Amen? So, para sa atin, may kaibahan na sa New Testament. So, pero hindi binago yung moral standard na kailangan mong sampahin ang isang Diyos, hindi yan nagbabago. Pero yung mga ceremonial laws, may mga nabago. Amen? Yung mag-offer ng hindi tayo mag-offer ngayon. Yung paraan ng pagsamba ay iba na. Yes. Ganon din sa kanila. Nasa mga tent sila, sa mga tabernacle, nung time nila. Kasi yun ang ano nila, yung time nila, kalagayan nila doon. But sa atin yun, paano yun, Pastor? Hanggang ngayon, yun pa rin ang ano nila? Yeah. Kasi actually may dealing si Lord sa Israel. Kaya hindi rin natin sila maano. Kasi sila yung covenant people with God, no? So maaring ginagawa pa rin nila ngayon. Kasi meron kasi yan po sa pag-ipag-aral natin yung eschatology. Sa millennial reign ni Jesus, gagamitin kasi yung Israelites. Israel, yung covenant yung kingdom. Kingdom, yung 1,000 years na mag-reign si Jesus. Ibig sabihin, may part pa rin yung Israel, yung covenant people of God sa panahon nung time na yon. Ibig sabihin, tayo as a church, mayroon din tayong binigay si Lord na tungkulin. Of course, meron sila. Amen? Tayo ngayon, as a church, as a Gentile church, meron tayong worship ngayon na kung saan di na tayo ginagawa yung
ginagawa nila. Amen? Kay Jesus na tayo. Amen. So yun po ang kaibahan doon. So mayroon lang progress of revelation ni Lord. Dahil si Jesus nga na-reveal na sa atin. Amen? So ito po, thank you, Sir Rob. Nasagot ba yung tanong mo? Thank you, Pastor. Thank you. Okay. So yan po. So salamat sa tanong na yon. Of course, yun nga, mapalad nga tayo dahil kumpleto na tayo. Pa si Jesus na yung na-reveal. Hindi na siya shadow, substance na. Na-reveal na yung Messiah. Hindi ba nakakalungkot yun, Pastor? Kasi nga kung tutusin sa kanila galing yung Messiah, ano? Yeah. Actually po, isa rin yan sa minsan ng question tayo, no? Dapat ang Israel yung unang nakakilala kay Lord, sila dapat yung nag-share. Pero alam niyo po, mayroon ding mayroon ding good news doon. Kasi dahil ni-reject nila si Jesus as their king, as their Messiah, no? Ni-reject nila, napunta sa atin ngayon. Amen. So, di ba? Kumbaga, Yes. yung plan ni Lord is talagang all things work together for good. Yes. No? Ibig sabihin, nakaplano yan sa Panginoon. Na dahil na-reject ng Israel, napunta sa Gentiles. Amen. Amen. Tayo, Gentiles kasi tayo. So, may purpose lahat. Pero actually po, mayroong tinatawag na kingdom, no? Yung kingdom about ito sa mga Israelita. Na yung mga pinaprophesy sa kanila sa Book of Isaiah, sa Book of, sa mga ibang propeta, matutupad pa rin yan sa pagdating ng kingdom na talagang maghari na. Amen? So, ibig sabihin, yung tinatawag na millennial kingdom. Millennial reign of Jesus, na kung saan yung mga prophecy para sa kanila, mangyayari yon, yung hindi pa na-fulfill. Pero tayo, as church kasi tayo, iba rin yung dealing ni Lord, no? By grace tayo nakatanggap sa Panginoon. We are so blessed, of course, na nakarating sa atin yung salvation at tayo ngayon ay may rapture na inaantay, makasama natin si Lord forever. But yung dealing ni Lord, hindi nagbago sa Israelite. So, napalitan na ba yung Israelita ng church? Tayo, di ba? Church, tayo, body of Christ? Hindi po. Yung pa rin, kabinang people pa rin sila ni Lord. Pero yung church, tayo ngayon, hindi napalitan yung Israel. Sila pa rin yung kabinang people of God. So, may fulfillment pa rin sa kanila someday. Of course, mapalad tayo. Kasi ngayon, tayo nga yung, kumbaga, nakaka-experience ng grace ni Lord, no? Na yung kanyang pagpamatay sa cross para sa atin, talagang totally na-experience natin. Kaya we are so blessed. But of course, thank you din sa Israel dahil ginamit din sila ni Lord. Okay, so yan. Okay, so you're welcome. So progress of revelation sa unity. Anong ibig sabihin nito? Na nagpa-progress pala ang revelation. Example po natin, Psalms 51. Okay. Nalagyan ko ba ng verse? Paki-ano daw, Brother Mike? Yan. 51 lang pala nilagay ko, sorry po. So, kung may Bible tayo, kasi wala po pala yung may verse dyan nakasulat, no? Okay. Psalms 51. Sabi po dito, do not cast me from your presence. Sabi po doon, no? At sabi pa doon, or take your Holy Spirit from me. Yun. So parang nakakaano, ibig sabihin, di ba yung Holy Spirit na nasa atin na? Bakit sabi ng Book of Psalms na ni David, no? Actually si David ang nag-ano nito, na huwag mong kunin yung Holy Spirit sa akin. Ano pala yung kaibahan ng Holy Spirit, yung kanyang dispensation ng time na yon? So alam po natin, no, sa Old Testament, yan po, no, ma-compare natin. Sa Old Testament, ang Holy Spirit come and go. Amen? So, naalala nyo si Saul, King Saul, no? Si Saul, pag nandiyan yung evil spirit papasok sa kanya, tinatawag niya si David na anuhan siya ng harp, mag-play, para alis din. Kasi yung Holy Spirit will come and go. Yun ang kanyang manifestation sa time ng Old Testament. Amen? Kaya si Samson, di ba, nung nawala yung kanyang lakas, then nung bumalik sa kanya, naging powerful muli siya yung bandang huli na nabulag na siya. So yung Holy Spirit will come and go, no, sa Old Testament. So ibig sabihin, ayun, no, temporary, no, yung dwelling niya sa bawat tao nung time na yon sa Old Testament. Kaya nabanggit ni David na, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. So verse 11, Pastor. 11 niya, yeah. So, yun ang sinabi ni David.
ngayon sa New Testament, may progression yung revelation ni Lord. So yun ang revelation niya sa Old, no? Come and go, temporary dwelling yung Holy Spirit sa mga tao, sa kanyang covenant people. But now in the New Testament, tingnan po natin. Next verse po, for the mic. Sabi po ng in the New Testament, so may nag-progress. Ibig sabihin, may progression yung pag-reveal ni Lord about sa Holy Spirit. So next verse. Okay. Tingnan po natin sa John 14. John 14, 16 to 17. Yan. John 14, 16 to 17. Sabi po dito, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Amen? So may pagkaibahan kanina. Sabi doon, do not take the Holy Spirit from me. Sabi ngayon sa John 14:16, sabi ni Jesus, I will give you an advocate or counselor to help you and be with you forever. So permanent dwelling. Yun ang kaibahan nun. Temporary and permanent. So sabi dito, the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither see Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Wow! Thank you, Lord. Palapakan natin si Lord, yung Holy Spirit, no? Na mayroon sa iyo, kapatid. Sabi doon, will be in you, will be with you, hindi lang kasama mo, but will be in you. Wow! Nagdudwell sa Holy Spirit. Kaya kapatid, anong pinagdadaanan mo? Ano yung sabihin mo mag-isa ka? No, may kasama ka. Sabi nga ng Bible natin, advocate, counselor, helper, the Holy Spirit. Wow! So, may progression. Hindi ni Lord binago na yung kanyang manifestation sa Old Testament, but nagpa-progress. Dati, temporary lang dwelling niya sa tao, but ngayon, nanatili na sa bawat sa atin. Amen? So, yun po ang tawag na progressive revelation. Hindi po yung progressive na, reveal ulit si Lord ng bagong mga revelation na gaya sa mga propeta, gaya sa mga apostle. Hindi po, no? Nandiyan sa Bible yung ni-reveal ni Lord. But dito lang, galing sa Old, pagdating sa New, may progress yung revelation from temporary to permanent. Wow. Amen? So, nagpa-progress. So, yun po ibig sabihin ng progress of revelation. That's also part of unity, no? Under sa unity. Okay, next po. Amen. Sandali po, Pastor. May tanong po si Siblings for Christ. Sino ba to? Okay. Sister Frail o Sister Mega? Yes po. Hello po, Pastor. Pastor na Hello. Blessed evening po. Yes po. Okay. Doon po sa Revelation po, confirm ko lang po if is it okay to say, Lord, reveal me. Parang magaw nun po na, Lord, i-reveal mo sa akin yung ganto ganyan. Okay lang po yung word na ganon. Yes, yes. So, ang importante sa revelation kasi ang ginamit kasi natin kanina, no, thank you Stephen, no, sa tanong. Ang ginamit kasi natin ng revelation, si Lord naghayag doon sa mga writer, sa author nung kanyang nais, nung kanyang kalooban, no. Para sa atin ngayon, nag-reveal din si Lord. Sa tama in Stephen, okay lang mag-pray, Lord, reveal to me kung ano yung nais mo. But see to it na nasa Bible pa rin siya, nasa word niya. Ibig sabihin, hindi tayo pwede maghingi ng revelation outside sa kanyang salita. So, ibig sabihin, Lord, reveal to me. So, pag nag-reveal siya, ibibigay sa'yo, confirmed by the scripture pa rin. Amen? So, usually, yun ang ating confirmation, yung Bible, yung Word of God. Kaya, pag nag-pray tayo, Lord, reveal to me, ano bang kalooban mo, Lord? Ano bang plano mo sa akin? I-reveal mo sa akin, Lord. Nais kong malaman. Then, mag-impart ang Holy Spirit, magsasalita siya sa iyo, may voice na marinig ka, then confirm, alam mo it's from the word of, it's in the word of God, so that's from God. Amen. So it's okay mag-pray ng Lord, reveal to me, kasi may mga words siya diyan na nais niyang iparating din sa atin, kasi modern reader tayo, hindi naman mismo yung author ang nirevealan lang ni Lord, but sa atin nagre-reveal din siya as long as nasa word niya, nasa Bible. Okay, hindi siya lalabas doon. Amen. Kasi hindi siya mag-reveal apart doon sa nasabi na niya. April? Amen. Thank you po, Pastor. And Yes. every time we read the Bible po, better to use
po ba? Enlightenment, parang ganun po, or illumination? Illumination. Yeah, illumine. That's the word. Kasi po ang illumine, yun ang part natin na maunawaan at as a reader, no, may illumine yung mind natin, yung heart natin by the Holy Spirit. O enlightenment, okay lang din po. Mas maliwanagan tayo. But yun nga yung word na illumination, no. But ito rin din, no, yung para sa atin mga nagtuturo, no, advice lang din po na kung siyempre magtuturo tayo, minsan nagsasabi tayo sa sabi ng Panginoon. Di po ba? The Lord said. Of course, pag confirm natin that's from the Word of God, okay lang yun. Pero much better siguro kung sabihin natin, in-impress sa akin ni Lord. Kasi may mga times na sinabi natin the Lord said, but actually, hindi pala galing kay Lord yun, at galing sa ating emotion, maaaring galing sa ating motivation, or maaaring may iniisip kasi tayo na gusto natin iparating. So, yun lang siguro no, yung the Lord said. Kasi pag ang propeta nagsasabi silang, thus says the Lord, talagang nag-spoke sa kanila, yun ang pinasabi ni Lord. Pero para sa atin, sa panahon natin, nangungusap pa rin si Lord, at kailangan natin ma-confirm sa kanyang word na yun, Lord, reveal to me, okay lang din magamit ng word ng gano'n, then, or enlighten me, then illumine my heart. So kung nagbabasa tayo, na maunawaan natin yung word of God. Amen po. Pastor, paano po pag sinabi, or ako na lang, in-impress sa akin ni Lord na ganito, tapos, mas safe po ba na sabihin na pakiramdam ko? Kasi what if sinabi mo na in-impress pala, ay hindi naman pala totoo. Yeah. So parang, Mas maganda naman sabi ng totoo. Yeah. That's parang right. ano po, ang mangyayari nun kapag sinabi kong, tapos dinawit pa natin yung pangalan ni Lord. Parang, Yeah. parang That's right. naging sinungaling na siya. Mas Think okay that's po right. bang sabihin, Pastor, yung pakiramdam ko, ganon? Yeah, pakiramdam ko. So mas kung galing sa emotion. Pero hindi mo sabihin na it's the word of God dahil naramdaman ko ito or emotion. So yung paggamit so ng word, no? Basta ingatan natin na the Lord said, pag sinabing the Lord said, ibig sabihin galing kay Lord ito pinapasabi sa inyo. Or yung impression kasi yung Holy Spirit ba nagpi-pray tayo, nagwo-worship tayo. Then may nag-ano sa iyo, nag-impress sa heart mo the Holy Spirit. So yun, pwedeng masabi na the Spirit of God or the Lord impressed to me. Din sabihin mo, kasi makailangan ng mga tao yun. Kailangan ng congregation, yung word na yun. Kaya huwag kang mag-alangan magsabi as long as you know that it's from the Word of God. Kaya mahalaga sa atin, no, pag alam natin yung word, ito, galing ito sa verse na ito. Alam ko ito, nabasa ko itong word na ito. So, kasi ang Holy Spirit, sabi doon, ipaalala sa atin, ipa-remember sa atin yung mga words na natanim na sa heart natin, sa puso natin. Kung nabasa na natin yun, papaalala sa atin yun. So you are confirming now that that's from the Word of God. Amen? Yan. Amen. Thank you po, Pastor. Thank May you. nagtanong pong SFC din po. Yes, Basahin ko na lang po. Pero hindi po ako yung SFC din. Sabi po, paano po, Pastor, pag prompting ng Holy Spirit tapos nagkamali? Meaning, hindi po yon si Holy Spirit. Anong nagkamali? Hindi yon ang pinapasabi actually ni Lord. Opo, parang sinabi nung nagsabi na prompting to ni Holy Spirit. Yeah. So, usually may narinig tayo na ganyan, no? Sinasabi na galing ito kay Lord para siyempre ang mga nakikinig, galing kay Lord, kailan pakinggan natin or prompting. So be sure lang na ito'y galing kay Lord. Kasi pag hindi, alam mo, nagpa-prophesy ka or nagsasabi ka something sa isang kapatid o sa future niya, then hindi pala galing kay Lord yun. Galing lang sa iyo, kumbaga sa emotion mo, dala lang ng kumbaga motivation mo, gusto mo i-motivate ang bawat isa. So, mali yung kasi hindi galing sa Lord. Ibig sabihin, naglalay tayo sa Kanya. So, yun ang so ingatan natin. No? Pag sinabi natin galing sa prompt the Holy Spirit, alam mo kumbaga naramdaman mo as anak ni Lord, nandiyan yung Holy Spirit, kailangang ma-confirm natin bago nating sabihin. Amen? Kasi naramdaman naman yung mga tao mga sa church, may mga discernment of the Holy Spirit yan. May mga nasasabi natin mga prophecy, vision. So, nagkukonek yan. So, kung sinabi mo, prompting from the Holy Spirit at galing talaga sa Holy Spirit, kailan mo sabihin yon? Kasi papasabi yun, ma-encourage sa bawat isa, ma-edify. Pero yun nga, mag-ingat lang na i-confirm natin na ito ba galing talaga sa Panginoon. Lalo na pag prophecy, no? Na, of course, kailangan natin ng prophecy na someone na magsalita. Pero yun nga, i-confirm natin. Kailangan natin. Ang basis natin is the Word of God.
So pag na-confirm natin, it's from the Word of God, huwag kang mag-alalang sabihin, huwag kang atubiling sabihin. Confident ka. Confirmed by the Word of God. Amen po, Pastor. Pastor, may nakita din akong ganyan. Kaya, lalo yung mga ano po, shallow pa sa faith nila. Merong nag-post na yung believer na yun, pero hindi pa siya deep. Meron daw lumapit sa kanya, born again, parang gano'n. Tapos, nag-prophesy daw. Tapos, ang sabi daw, madadala mo yung mga kapatid mo sa Panginoon. At ang nanay mo, parang nagganon siya na makakasama mo sa paglilingkod sa Lord. Ganon. Tapos, nag-post siya kasi nga, nag-post siya parang tinawanan niya kasi nga, iisa lang niya, wala siyang kapatid. Tapos, yung nanay niya, wala na siyang nanay. Okay. So, patay na yung nanay niya. So, kaya po, minsan, yan po yung isang factor bakit hindi sila naniniwala sa mga ganyan because there are prophesying na kung saan based on their emotions. That's So, right. nakakaano din po pala yung ganun, Pastor. Tama. Oo. So, mag-ingat talaga tayo niyan. Kasi kahit kami sa church, kahit prayer and fasting namin, worship, talagang, talagang yung anointing ng Holy Spirit, naramdaman mo eh. Pero ingat pa rin kami kasi hindi naman sa parang ayaw na tigil natin Holy Spirit na mag-read siya. But ingat tayo kasi bawat sasabihin mo, mahalaga yun. Sasabihin mo pag sabi ng Holy Spirit, sabi ng Panginoon, hindi pala sinabi. So, ano yun sa kanya, di ba? Kasi para sa interpretation natin, sinabi ng Lord, hindi pala yun ang ibig niyang sabihin ni Apostle Pablo or ng Word of God. So, yun, pag-ingat lang. Pero of course, hindi natin din-discourage na mag-share kayo o mag-speak kung kailangang nag-prophesy. But be sure na talagang may confirmation from the Word of God. So, yan lang po ang natin, no? Yung advice natin sa bawat isa. Kasi, nabanggit ni example na yan, Sister Frail, pinaprophesy na ma-save yung nanay kung wala na pala yung nanay, di ba? Siyempre, magtataka yung isa na bakit ganun ang prophecy. So, kasi po, mahalaga din na hindi tayo drive by the emotion. Kasi alam mo, pag nag-emote na tayo, talagang feeling ng bawat isa. So, parang gusto mong sabihin kung ano na lang yung para ma-encourage ang bawat isa. At huwag tayo magpadala doon. Mangibabaw pa rin yung Spirit of God, no? Yung Holy Spirit na, Lord, ikaw pa rin yung mangibabaw over my emotion, over my excitement. So, yan po, mahalaga. Amen. Lalo sa prophecy. Kasi nga, future yung ini-speak mo eh. So, hindi pala absolute yun. Hindi pala yun ang promise ng Panginoon. Yun pala ay sinabi mo lang. So, mag-ingat lang kayo doon. Thank you, Sister Frail. Amen. May tanong po naka-raise si Sister Thank you po, Melanie. Pastor. Welcome, Sister Frail. Sister Melanie. Tapos mayroon din pong Sister Frail anak, may tanong din si ano ba to, Sister Maria Lisette about sa prophecy. Sige Na po. kung emotion lang daw po ba yun? Yeah. Pero po, hindi natin, yung prophecy po, no? Sino yung tanong? Si Melanie, no? Paano malalaman kung sa emotion ba yung nagpa-prophesy? It will be confirmed. It will be confirmed. So kung, halimbawa, sa church, nagpa-prophesy ka, meron kasing mga kapatira na gifted in interpreting the prophecy. Merong discernment of the Holy Spirit. Amen. Nakaka-confirm yan, nakaka-confirm. Hindi pwedeng hindi. So, pag na-confirm, ibig sabihin, yes, na sinabi din sa akin through the Word of God. So, confirm yung prophecy mo. Pero kung walang prophecy na kinonfirm, so yun siguro i-ano po natin, kumbaga suriin natin, sa'yo ba talaga ito, Lord? Amen. So, be sure lang. Kasi sabi nga natin, prophecy yan eh. You are speaking for God, no? Parang sa mga propeta, pag nagsalita si Isaiah o si Jeremiah, sasabihin nila, thus says the Lord. Pero kung hindi kay Lord, false prophet sila. Pero kung galing kay Lord, confirm at mangungusap yung salita ni Lord doon sa mga tao na gusto niyang ipaabot. So, isure lang natin na we are the vessel of God. Of course, gusto ni Lord gamitin ang bawat sa atin. At mahalaga lang na isure natin kasi Word of God yan. Hindi yun ano lang, kumbaga, basta sabihan mo sa tao, encourage mo, kaya mo yan, kapatid, don't give up encouragement. Pero yung prophecy yun, kailangan accurate tayo doon. Amen? So, ika-confirm po yan, kapatid. Basta yung prophecy na yun, it's in the Bible, yun ang basis natin, yung Word of God.
So hindi mag-prophesy, hindi magsasabi ang Panginoon kung wala sa word niya, outside of the word of God. So Amen. nandyan niya. Amen? So our basis is the Bible when we Amen. prophesy. Sis Melanie, kapatid. Good evening po, Pastor Leo. Yes po. May tatanong lang po ako. Hindi naman po sinisiraan ko yung head pastor namin. Ah. Kasi po, yung head pastor namin, syempre, tao pa rin siya doon. May mga mistake siya. So, laging ayaw niya kasing nangihingi ng sorry. Never siya nangihingi ng sorry. Kasi lagi po niya sinasabi sa amin, kinakausap daw niya yung Holy Spirit, nangungusap sa kanya ang Panginoon, bakit siya manghihingi ng sorry. So, dinidepensa niya na wala siyang kasalanan. So, ang Right. palagi po na pinapalabas sa amin, don't touch the anointed one. Paano po? Siyempre, wala na po, lalo na ang dami po niyang verses na sinasabi sa amin. Tapos lagi niya ina-excuse yung Holy Spirit. Kasi hindi po siya marunong magpakumbaba. So, paano? Ako hindi na po ako naniniwala na nangungusap na po sa kanyang Holy Spirit. Paano po yun? Na lagi po siya nagsasabi na ang nangungusap sa kanyang Holy Spirit. Okay, thank you sa Melanie. So hindi naman sa pag-ano sa pastor mo, of course, para sa iyo na kasi tanong mo ito, kung sino man yung pastor mo, hindi natin siya sinasiraan o anuman. So para sa iyo ito, no. So kung ganon, kung sinasabi niya na sabi ng Holy Spirit, so kung sinabi talaga, kailangan mo pakinggan yun. Kasi it's from the Holy Spirit, it's prompting of the Holy Spirit. Pero kung mayroon kayong medyo nakikita sa kanya na yun sinasabi mo ayaw tanggapin yung mali niya, maring siguro manipulation ang tawag doon, or sinasabi nating maging abuse of power, authority, na gusto lang niya siya lang, ayaw magpaturo din, ay pastor ako, dapat di ako makinig sa inyo. So, isa rin yun. Kasi bilang servant of God, kailangan din natin marunong makinig sa advice ng iba. Lalo na pag-counsel mo or mga spirit-filled, yung mga kasama mo by the Holy Spirit. So maaring kasi, yun nga, nasabi mo, wala namang perfect na tao. So kung may mali siya, kinukuberan lang niya dahil sabi niya, do not touch the anointed. Of course, mananagot siya kay Lord noon. Pero sa part mo, be sure na mali yung kanyang mga sinasabi. Kasi kung galing sa Panginoon niya, kailangan nating makinig sa kanya kasi that's the word of God. Pero kung yun nga, nakita nyo na ayaw niyang tumanggap ng pagkakamali niya, gusto lang niya kung anong sasabihin. So, kailangan siguro yun, mag-usap bilang umaga sa may mga mga council, no? Nakausapin niyo yung pastor na ganito. Of course, ipag-pray niyo muna, huwag ka agad kasi of course, man of God yan. Siguro, sabihin nyo kung ano yung nakikita nyo sa kanya para at least alam niya. Baka maring hindi lang niya na napapansin na everything siguro sasabihin niya, okay lahat. Walang nagkumukontra or nagsasabi. So, mahalaga yon na makorek din siya kung mali man yun. Kasi part kayo doon. Kasama kayo na council, no? Kung leader ba kayo. So, mahalaga yun. Kasi kami, as a pastor, alam ko may mga pagkakamali din ako kahit nga sa nagpe-preach ka may mga nasabi ka rin, pero kailangan mo i-admit para next time maayos mo. Kumbaga ganun kasi yung process hindi naman tayo kaagad kumpleto na nawala ng mali, so kailangan tanggapin. Kumbaga i-admit mo, din humingi ng tawad kung nagkamali ka man, no? Hindi actually yun, nagkakamali po ako. So mahalaga yun sa bilang lingkod ng Diyos kasi natututo tayo sa ating pagkakamali, nalilearn tayo. So mahalaga yon. Pero sa part siguro nyo, be sure din na maaring may pagkakamali siya. So na-correct siya pero in a nice way, no? Na-correct. Pero kung galing na sa Panginoon yung word na yon, kailangan nating makinig kasi that's from the word of God. So kayong mas nakaalam ng situation, no? So yun. Kaya nga merong mga council of leaders kasi halimbawa sa amin, pag nag-preach kami, tatanong namin sila, tama ba lahat yung nasabi namin? Ito pastor, yung nasabi mo. So at least nakokorek kami. So mahalaga yun na may check and balance, no? Nakokorek natin ating sarili din kasi hindi natin alam kasi nagsasalita tayo, akala natin tama lahat. So may correction, kailangan makinig din. So tama says yung ano mo rin, no? Sa part mo kasi ikaw mas nakakaalam, pero ayon sa parang sa sinabi mo na ganun, puro lahat siya tama. So I don't think so na lahat siguro. Kailangan kung mali, so mag-sorry, no?
Yan. Ano, Pastor Leo, kasi meron po kaming council leader. Yes, Kaso yes. po, hindi po makapalag, para pang wala ka Ay. pong boss. Hindi, wala po kayong Ayun. boss. Kasi Ay, in hindi. the first place, wala po siyang mentor. Para from CEO hanggang treasurer, siya na po lahat. Para bang, Okay. parang no touch Manipulation. po. Parang no touch. Para bang, kung may mali siya, Mm. syempre, kung di ka makaano, kasi minsan palaban po ako eh. Kasi bakit mo ini-insist yung mali? Parang Yeah. ako hindi ko po palagi niya sinasabi, nangusap na yung Holy Spirit, tapos siyempre nag-alisan na po yung ibang pastor namin, yung mga pastora namin, dahil po sa system niya. Siyempre, ayaw pa rin niya tanggapin na may pagkakamali siya. Siyempre, ayaw po niya magpakumbaba kasi nga po sa nangungusap sa kanya lagi ang Holy Spirit. Tapos syempre yung mga galamay po niya, yung mga leaders, yung mga elder, syempre lahat po kampi sa kanya. Wala po akong kinakampihan. Syempre nakikita ko rin po yung mali, tsaka yung syempre doon lang po ako sa tama. Kaso, minsan, para bang inaalis na lang po, parang inaalis na po nila ako sa group chat kasi parang lagi akong against. Kasi since parang di na po ako naniniwala, ba't laging sabi ng Holy Spirit? Mali na nga siya, sabi pa rin ba ng Holy Spirit yun? Parang na po ako, para bang lagi po ginagamit yung Holy Spirit. Tapos hindi ko pwede makapagsalita sa kanya kasi nga anointed one siya, di ba? Para bang yung curse, para bang nakakatakot naman, para bang lagi kang against na lang. So para bang tahimik na lang ako, kung sige, go ka na lang, kung mali ka, kung tama ka, di tama, para bang gano'n na lang po ako. Okay. Thank you po, pasensya na po. Hindi ko pa sinisiraan yung pastor namin. Nawawaan naman kita. So siguro sa part nga, of course, nandito tayo, no? May mga nakinig din sa atin, may pastor, so may mga council. So mahalaga din yung kasi nasa church ka na ayun nga, kung ang pastor hindi nakikinig sa mga, of course, bilang pastor, mayroong anointing ang Panginoon, pagkatawag, no? But may mga times din na you are ready to listen doon sa mga council mo. Maring may mali ka rin may mga hindi mo na tama na ginagawa. So, wag nating gamitin ang Holy Spirit to defend yung ating sarili, no? Gamitin natin Holy Spirit na kung saan talagang siya yung nagsasabi. Pero kung gamitin natin yung pangalan ng Panginoon, delikado yun. Kasi managot tayo kay Lord noon. Kasi Pastor Leo, sali po. Yes. Sister Meli, Pastor, may comment po si Bishop Abner. I'm sorry, Yes. sis, baka pinapaalis ka na ni Lord kung ayaw nang tumanggap ng pagkakamali. Pero kung willing naman to admit yung wrong doctrine o ugali, dapat mag-sorry. Autocratic pala. Sorry, the Holy Spirit fruit is humility. Yes. Kailangan po talaga nakikita sa pastor yan. Glory to God. Excuse me po. Kasi umalis na po yung dalawa naming pastor. So para bang kine-course nila, wala nang hindi na parang aalis na sa kanilang Holy Spirit, hindi na wala nang anointing. Bakit hindi ba sila pwede magpatuloy sa ibang church? Parang yun po lagi kong kine-question. Bakit pag umalis lang ba sa church, wala nang Holy Spirit, alala yun na, tapos kasi parang hindi na parang pwede naman po magpatuloy. King Saul. Parang nasa Old Testament pa Pastor Leo na umaalis ang Holy Spirit ay nakasinilyuhan na tayo, Sister Melanie. So, tama yung may advice po si Bishop. Thank you, Bishop, sa sinabing niya, yung so may mga leader na gano'n. Of course, mentor ko po si Bishop. Yan, makita mo, very good example, no, para sa atin. He's kinig din siya ng mga sa council, kung hindi lang lahat ng gusto niya. So, yan po ang isang mark ng a good leader, no? Marunong makinig. Kasi hindi naman lahat na tama ikaw. But of course, i-balance din natin. Halimbawa, sa part nyo, kung alam mo naman tama yung mga sinasabi mo, but ayaw lang niya pakinggan, so may part din siguro sa kanya na kailangan niya i-admit, no? So, ayun. Check and balance. Mahalaga. So, glory to God. Putin siguro na mawala sa Holy Spirit pag umalis ka dito. So, parang kinatakot.
Bakit sila nag-worry na mawawala na yung Holy Spirit, wala na yung anointing, yung lahat tayo anointed, parang Yes, may yes. mali doon po, Bishop, Pastor, Ah. So, parang Parang ginagamit na as a defense yung Holy Spirit. No? So, Oo. yan. Kasi Okay. po, Pastor, dito po sa amin, napakalaki ng church namin. We are almost 1,000 members. Pero yung senior po, Pastor po namin nitong last year po, talagang very down yung church namin kasi sa laki po ng congregation. It's because of the Calvinist. Pero alam niyo po, yung pagpapakumbaba ng senior pastor natin, nakaluhod ako talaga, umiiyak ako. Talaga po sa buong congregation po. Talaga pong nag-humble talaga siya. Tapos hindi pa po sapat yung mga, kasi po marami ka mga pastors Yung pong ibang pastor na mga Calvinist, hindi pa po sila sapat sa pagpapakumbaba, sa pag-apology ng public doon sa congregation ng senior pastor namin. Gusto po nila na umalis para daw po sila bumalik. At hindi lang po yun, Pastor. Sorry, I'm not saying, I'm just sharing because this is the fact. Kung paano ba yung fruit of the Holy Spirit nakikita natin sa mga leaders natin at saka kung anong klase yung pag-atake. Hindi natin masisisi yun because they don't know, pinag-aralan lang po natin yung satanic blindness at saka po yung blindness na dalawang pinag-aralan natin. Humihingi pa ng 30% ng fund ng church, which is that fund belongs to the church at sa Panginoon, di ba? Because that is from our tithe. So, dun pa lang makikita na natin tayong mga members, makikita natin na may mali po talaga Kaya talagang hindi lahat ng church ay perfect. Yes. So, mahalaga lang sa... Pasensya na po. Kasi po yung umalis na po yung dalawang pastor namin tsaka yung ibang leaders. Nagsialisan na po. So itong pastora namin, head pastor po namin, gusto po niya yung umalis po, hindi na po namin kakausapin para bang kung sino po galit niya, dapat galit ka rin doon sa tao. Pwede po ba yun? Hindi dapat yun. Thank you po. Division and dala. Jezebel is So, mahalaga kasi sa leader din, of course, naniniwala siya sa kanyang pagkatawag sa Panginoon. But mahalaga din yung mayroon kang heart of humility, no? Pag may nagawa ka na hindi tama, of course, itanggapin, i-admit mo. Then, mas anuhin na congregation, mas accept nila yung ganon. Na kung mali, tatanggapin mo. Mas respetuhin ka nila, no? So, mahalaga po yun. So, para sa part mo, pag-pray mo na lang yung pastor mo, wag mo na lang anuhin siya, pray mo, then kung ano yung kalooban ni Lord para sa iyo, mahalaga. Yun ang Amen. Lord. Opo, pastor, kasi i-consider, ipag-pray mo din yung comment ni Bishop. Kasi minsan po, ganun, parang yung isang kapatiran din po natin umiiyak kasi may problema din siya sa elders nila sa church. Diyan din po sa Pinas naman po yun. Mga ganyan din. Ang daming cases po niyan sa Pinas. Mga dinadanas po sa bagay, sa buong mundo naman talaga. Ang dami niyan. Ano po, Pastor? Kaya, we thank God, no, nasa bawat sa atin. Kung saan ng churches man kayo ngayon, nakalagay, no, na patuloy natin manindigan, no, sa tama, ano yung truth. At bilang leader, kung nagli-lead na rin kayo sa mga grupo, mahalaga talaga may humility and obedience to God. Yung pa rin talaga. At willing to admit kung mayroong mali. Yung sorry kasi na word, paminsan mahirap sabihin, no, para sa iba na, siyempre, pag sinabi yung sorry, kaya, sorry si Pastor, ibig may mali siya. But sorry. May fried chicken yun, Pastor, pagka mahirap magsabi ng sorry. Yeah, i-admit natin, nagkakamali din tayo at willing tayo magpabago. Kasi, tupaan natin yung mga tauhan natin na magbago kayo pag nagkamali. So, sa atin mismo magsimula muna. Amen? So, sabi nga, if you want to be great, ano ka muna? Sa mababa ka muna mag-start. Amen. Then God will give you up. Amen. So, humble down. Hindi po ba, Pastor, as a leader, nag-aaralan po namin sa leadership, tinuro ni Bishop at ni Brother Mel na mahalaga ang boses po ng members. Hindi maya pa tayong nasa itaas, lahat tayo na.
ay yung Mhm. homology, sabi ni Bishop. So, dapat ikikinig din po sa mga members. Eh, Yes. talagang importante ang members, walang church kung walang member. Correct. Okay, tama ka, Luby. Kasi kanino ka mag-preach kung wala namang tao? Oh. Yung mga upuan, pastor. Of course, dapat alam natin na bilang leader, lalo na pag ikaw yung nasa taas, na hindi ikaw yung head ng church, si Jesus. Amen. Sir, Yes po. Amen. Of course, may position dahil nirespeto ka ng tao, ikaw yung ginamit ni Lord. But tandaan natin na may mas mataas pa sa atin. May Amen. doon tayo Pero dapat kailangan pahalagahan mo ang miyembro mo. Yes, Talaga. correct. yung bawat isa, lalo na napakahalaga. Kasi Mhm. mga council and leaders, so part yun sa atin bilang leader, no? Mahalaga ang bawat isa sa Amen. church. Kandi natin, lalo yung mga suggestion nila, mga counseling, willing tayo na magsabi. Ayan, thank you Sir Melanie, no? Sa ano niyo po. So, pray to your pastor, huwag mong anuhin kung Lord, ikaw na pong mangusap sa kanya, but sa part mo, kung anong pangusap ni Lord, ayun ang sundin mo. Amen. Amen. Thank you po. Yan, Amen. nakarelate tayo, di May ba? Kasi, po bang mga tanong? Marami Amen pong po, nag-pop up sa Mami. ano. Yes po. Sige anak, ano pa yung Pastor, basahin ko po yung tanong po. meron pa po. Sige. Itatago ko na lang po siya sa pangalan na Macarena. Oo. Meron pa nga. Okay. magaling magmakarena? So ano lang po, no? Habang sumasagot ako, nandiyan din si Bishop. Pag Ayan. sumasagot po siya. Kaya, sige lang po, Bishop. Bishop, Yun po. Amen. Hello po, ng Bishop. boses mo. Blessed Na-miss ka na po afternoon Namiss po. ka namin, Bishop. Amen. Okay, sige, prayers. Yon. Praise God. Hello po, Bishop. Thank you, Bishop. Blessed evening po. Grace Ken. Ayan. Ang tanong po ni Macarena ay, ayan, Pastor, ano po ba pwedeng i-response or feedback sa taong nag-prophesy sa'yo tapos hindi peace ang naramdaman mo kundi confusion at mabigat? Oo. yan ang nakakatakot sa prophecy. Amen. So, kaya nga, sabi ko, mahalaga sa atin na bilang, sa amin naman. Pag nag-prophecy ka, ito ay galing talaga kay Lord. Amen. Kasi pag hindi, it will cause confusion talaga sa pinag-pray mo. Instead na ma-encourage siya, ma-lift up, magkakaroon siya ngayon ng confusion. Kaya, yun, mahalaga talaga na pag nag-prophecy tayo, alamin natin na i-confirm natin ito ay galing kay Lord. Of course, i-confirm yan. No? Kasi nga, pag hindi, galing kay Lord, galing lang sa'yo, gusto mo lang ma-encourage o gusto mo ma-lift up, may effect yun sa pinag-pray mo. Amen. May comment po si Bishop. Bishop, Pastor. ano po yung comment ni Bishop? Sabi po ni Bishop, pag willing mag-sorry sa controlling spirit or Jezebel spirit, pwede mag-stay. Pero kung tatakutin ka pa at di ka na maliligtas, pero syempre, upon checking your own spirit, be led by the Holy Spirit, the Lord Spirit. Amen. Kanina sa tanong po, no? Yung pag-alis. Amen. So, may gustong ipabasa. Alin dito, Sis Mega ba ito? Sis F, pabasa, tanong ko rin, nasaan ba ang Siblings for Christ? Si Mega yun. Alin dito, Sis Mega, pwedeng mag-mute ka, natabo na. Ayan. Hello po, tita. Ayan, hello Yes, po, Pastor okay. Leo. Yun Yes. yung, may nag-arise lang po kasi na question kagabi sa class po namin sa SOD. So, ika-clarify ko lang po kung tama ba yung sagot namin. Kasi sabi po, may right po ba tayo na disagreehan yung isang servant ni Lord na let's say pinatayo siya to preach or to teach pero hindi pa siya ordained as pastor. May right Okay. po ba tayo na, ayaw ko yan kasi hindi naman yan nilehens o hindi naman yan in-appoint na pastor or hindi naman siya in-ordained. Parang ganun po, pastor. Depende sa situation, no? Kung, usually, pag pastor, of course, in-ordained to preach. But, may mga churches na kung saan yung mga elders, leaders, pinapatayo Yes. din to share the word of God.
yung pastor ko, nakitaan niya ng commitment at nakita niya talaga na talagang may apoy sa kanya, may yung Holy Spirit kumikilos. Of course, nag-aaral talaga siya ng Word of God. So, pinapatayo. Of course, alam natin hindi pa siya ordained. But para sa akin, kung ano, hindi ko alam kung bakit kayo nag-disagree, no? Na kung anong dahilan. Siguro kung yung pinapatayo, alam nyo na may double life na ginagawa, siguro may question sa buhay niya. Pero kung wala naman, dahil lang hindi lang siya ordained, hindi siya pastor, na nag-share, para sa akin, okay naman yun. Patayo siya. Kasi hindi naman basta-basta patayuin kung hindi mo na in-approve ng council o ng pastor na, di ba, ay, ikaw na walang mag-preach ngayon, hindi pwedeng ganon. Of course, inano yan, kumbaga, dine-develop siya. At siguro yung proseso, maaaring 4 years na siya, 5 years na palang tinitrain. Then yun, pinatay siya. So, case-to-case basis siguro. Para sa ibang churches, kung ano yung nila doon, tingin nila doon. Pero para sa akin, hindi natin pwedeng pigilan yan kasi maaaring sila pa nga yung powerful picture of the Word of God na gagamitin ni Lord. Of course, as long as mahalaga doon na talagang in-approve siya ng full council kasi mahalaga din yun. Kasi para sa amin, hindi kasi basta-basta may dumaan muna sa mga ito ba ay talagang committed or yung buhay ba nito spiritually, yung ano ito kay Lord. So, mahalaga yun. Pero kung na-check din na at then, dahil lang hindi siya ordained, I don't think na mag-disagree tayo doon. Okay naman. Salamat po, Pastor. So, na-clarify po. Tama po pala yung naisagot din namin dun sa question. So, glory to God po. Salamat po. Kasi, maraming preacher ngayon na powerful preacher of the Lord. Talagang nangungusap si Lord sa kanila directly at talagang with power, with passion na nagpipreach kay Lord. Wala lang sa opportunity na na-ordain ka agad. Pero, natin pigilan yung mga ganon. No? Amen. Pastor, Thank you. Sister Mega, Pastor Leo, may comment din po si Bishop na baka daw po mini-mentor ng pastor. Yeah, that's right. Kasi para sa amin, may mini-mentor talaga kami tinitrain namin din. Alam namin na pag tumayo ito, sagot ko kung sakaling may mag-question kasi mini-mentor na namin to kung paano mag-preach. Amen. Thank you. Glory to God. So, mayroon pa po bang tanong na hindi na sagot? Paki-unmute po para Sister Mary, nagtatanong ka, Sister si Maria Lisette. Nandiyan ka pa, anak? Mga youth po natin ito. Thank you, Lord. Sila kasi sa prophecy. Pero ang sa case ko naman po ba, Pastor, iba, hindi po ako nagpo-prophesy, kundi ang ano po sa akin ay vision. Tapos nagtatrans po ako. Katulad po niya, si Brother Roland na talaga pong kitang-kita ko po in the spirit realm na nilagyan siya ni Lord ng glory, ng crown of glory po. Kaya ang dami po nating anointed na mga... Yung mga ganon, ano yun, talagang nakaka-edify yun sa bawat isa, nakaka-encourage pag ganon, pag may prophecy si Lord, may vision. Vision po. Si Sister Kesley po, yung dalawang pakpak po ng angel, kinulong po siya dito sa Saka po yung maong brother, si anak Robert. Marami po, kaya yung po yung nakaka-humble po ba na grabe, nakaka-touch po sa sa puso. Pinapakita ni Lord sa akin na, anak, special sa akin, pinili ko itong taong ito. Di po ba parang nakakataba ng puso? Kaya iba-iba talaga po yung spiritual gifts. Tapos yun naman pong voice ng Holy Spirit, naririnig ko din po na ilang beses na nagamit din po ako sa healing and deliverance. Kahit isang Bible verse po, wala akong alam. I was just following the instruction of the Holy Spirit kung anong gagawin. Yung physical Bible ko lang po ang nilagay ko dun. Kasi hindi po ako naniniwala sa kulam. And then the Holy Spirit was prompting me, cast out the evil spirit in Jesus' name. Get your Bible, get your Bible. Narinig pa ako, tapos pinagpapawisa kasi first time ko yun eh. Nagbakasyon lang po ako sa Pilipinas. So talaga po nangungusap ang Holy Spirit. And then, nun din pong last year, bago po namatay yung nanay ko, talagang rinig ko po early morning ng Saturday na sabi niya, I will take your mom, worship me.
So 2.5 hours po ako nag-worship. Pagkarinig ko nun po, talsikan na yung uhog ko, yung luha ako. In the span of 5 days, 10 days po, nawala po yung nanay ko. Kaya totoo po talaga, totoo po, nangungusap at nag-yes, mag-speak. Amen. So, nangusap Ba- sa oh, atin. Totoo yan, Sister Vicky, nangusap sa atin yung Holy Spirit at talagang ano siya, yung voice niya. Kailangan lang talaga natin mag-fellowship sa Kanya. No? Pag may fellowship sa Kanya, nakikita mo yung result, nag-epekto ito. May mga katanungan yata, parang hindi ko po na. Ate, idagdag ko lang po, Pastor, yung comment ni Bishop, responsible yung pastor sa tinatayo, evaluate, nang nagpatayo, yung inalaw niyang mag-speak. Yes. That's So, sa yeah. inyo po yan. Responsibility talaga ng pastor. Tama po. Kasi pinatayo niya sabi nga ni Ate Lupi, no, parang nag-comment din siya. Basta't hindi lang kung ano-anong sinasabi. Ayun. So, be sure din na mentor yon talagang na-train. Kasi nga, pag tumayo sa pulpito, alam natin, mahalaga yon. Pag tumayo ka doon, it's the word of God. So, Ayan, ano po, nakataas ang kamay, Sister Mariela Anak, ang ating pong yes, youth. Uy. Hello po. Sige po. Tamayala. Kapag pag emotional na ginamit sa prophesy, maaari po bang false lahat ng na-reveal na na prophesy hindi. word ng Lord? May mga times kasi yung parang naiyak ka, dala ng emotion, doon ang ngusap sa'yo si Lord. So hindi yun masama. Ang ano lang natin doon, ingatan natin na maaring your emotion is over your spirit. Kumbaga, nadala ka doon sa emotion mo, kaya yung mga sinasabi mo is galing sa'yo. Pero kung emotion mo nagpasakop sa kapangyarihan ng banal na espiritu dahil kung ano yung nais niyang sabihin, umiiyak ka. Hindi naman masamang umiyak, no? Kung may pinapasabi si Lord. As long as over siya sa emotion mo. Siya talaga ang nangungusap. Amen? So, hindi ikaw lang nagsasalita doon. So, kaya kanyang gamitin in various ways, sa iba't ibang paraan. So, wag lang yung emotion over the power of the Spirit. No? Kasi pwede kasing madala tayo. Lalo na pag medyo emotional na tayo. So, nasasabi natin na hindi pala sinasabi ni Lord. So, yun lang po ang ingatan natin. But, kung may emotion tayo, kasi may mga tao na emotional, no? Madaling umiyak, kung may sinasabi si Lord sa kanila, mahagulhol. So, okay lang po yun. As long as si Lord ang nagsasalita. Amen? Thank you, Sister Mariela. Meron pa? Okay lang ba? Si Brother Jasper po. Yes, Brother Jasper. Kumusta? Hello po. Okay. May tanong din po ako. Kasi po ako po ay bago lang din po kasi ako sa mga gifts. Naginip po ako about sa mga revelation ng Panginoon. Ang gusto ko lang po matanong po, paano pa ba lubos po malalaman kapag mismong galing sa Panginoon, galing pa sa Holy Spirit po yung ipaprophecy niyo po, ipapahayag niyo po sa mga tao po para kasi po gusto ko po kasi bilang baguhan na po sa ganyang gift po. May vision din po ako. Gusto ko po maging malinaw po yung kasi po nag-iingat din po ako bago po mag-salita, mag-share. Kasi po may akala ko mali. Yung mga ganun po kasi ako tanong din po. Okay, thank you. Thank you, Brother Jasper. So, biblical po 'yon na Holy Spirit binibigyan tayo ng spiritual gifts. Maaaring sa vision, sa prophecy or dreams. So, ang tanong mo is paano mo ma-confirm na talaga ba ito ay galing kay Lord? Maring kung saan lang ito galing o sa akin. So, unang-una, nabanggit ko kanina, yung basis po natin is the Word of God, yung Bible. I-confirm na talagang salita niya yun. Kaya mahalaga din sa atin na nagbabasa tayo ng Bible, the more ka kasi nalalaman mo salita ng Panginoon, nako-confirm mo ito na ito yung Word of God. Alam mo, nasa Word niya. Then pangalawa, kung mayroon kang, alam mo, pastor mo or yung mapagkatiwalaan mo na alam mong maasahan mo rin, may discernment of the Holy Spirit, sasabihin mo rin sa kanila para ma-confirm mo rin. Kasi magsasabi sila, sinabi din sa akin yan. Ano yan? It's confirmed in the Word. So, mahalaga yon. Meron kang group of people na masabihan mo nung vision mo o nung dreams mo, ma-confirm nila. Kasi lalo na pag may mga pastor ka, alam naman nila yon na ito'y galing ba sa Panginoon or ma-discern nila kasi nag-aaral sila ng Word of God, alam nila, hindi yan galing sa Panginoon.
maaaring galing yan sa tao or galing galing yan sa Word of God. So, naka-confirm siya. So, ano yung basis natin? Pag nasa Word of God siya, sa Bible, yung sinasabi ng vision sa'yo, in accordance to the Word of God, galing yan sa Panginoon. Amen? But kailangan mo i-develop yan. Maganda yan. In-encourage kita, Brother Jasper. Kailangan ng church ng mga spiritual gifts na mag-manifest. Kasi bakit? Binigyan tayo ng spiritual gifts to complete the church. Yung mga kahinaan, yung mga kakulangan, kaya may mga gifts. So, maganda yan. I-develop mo lang. Kailangan mo lang samahan mo ng Word of God, prayer. Then, lalong malaman mo kung ano yung ito ba'y galing sa Panginoon o hindi. Of course, maganda rin magtanong ka sa mga spiritual mentors mo. Yan, basta basis natin, Word of God. Hindi siya magkakamali. Amen. Amen. Yun po. Salamat po, Pastor. Okay. Mayroon pa po ba? Oh, Gandang discussion, ano? Glory to God. mag-sharing, no? Ito yung time natin na mag-sharing sa bawat isa. So, actually, connected ito sa ating pinag-aralan po sa hermeneutics. Kasi, di po ba, the more ka nag-aral ng Bible, yung paano tamang interpretasyon, mas ano ka doon eh, mas kabisado mo. Pag once na may prophecy, alam mo, nandoon, nabasa ko ito sa Word of God. Kasi nga, yung Holy Spirit, kung ano yung diniposit sa'yo, halimbawa, nag-aral tayo ngayon, may mga pumapasok sa'yo na Word of God na pag-aralan natin. Then, darating yung time, magagamit mo yan. The Holy Spirit will speak doon sa word na nandyan na sa'yo, actually. Amen? Kaya mahalaga, nagbabasa tayo, diligent tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. It will confirm doon sa mga prophecy natin. Visions. Amen? Thank Amen. At saka po yung pag nag-meditate, ang experience ko po sa pagbababad sa Word of God, na nagsimula po kasi ulit ako ng January from Genesis, nasa first Samuel na po ako. Pagdating po dun sa time ni Moses, dun sa tent of meeting na parang gumagawa sila po ng fragrance incense to burn na naging aroma sa Panginoon. Ano po, alam mo po talagang iyak ako ng iyak kasi pinaamoy po kasi sabi ko, Lord, ang bango-bango siguro nito. Although, yung pong sweet fragrance ng Holy Spirit, wala po sa Bible. Lagi ko po yung kasing naaamoy. Napakabango na hahabol-habulin ko, aamoyin ko sarili ko. Hindi naman ito yung spray ko, yung scent ko. Talaga pong napakabango. So, yun po ay pinaamoy sa akin yung siguro po mga last week lang or the other week. And then isa pa po yung nag-meditate po ako yung Psalm 91:1, whoever dwells in the presence of the Lord, di po ba? Na sabi ko, Lord, saan po ba ako sa iyo? Yun po yung inakyat niya ako sa langit, bumulusok po ako sa nakatik na glory cloud. As in, doon po sa tent of meeting, di ba, the presence of the Lord yung nagko-cover ng tent of meeting ni Moses. Tapos, kitang-kita po yung mahahabang kamay na puting-puti. Kasi tinanong ko po si Lord, nasaan po ako sa iyo? Saan po yung dwelling place ko sa iyo? Tapos nga po yung nakita yung napakahabang kamay, made of glory cloud po, puting-puti na mahabang kamay. Sabi sa akin ni Lord, look at my palm. Tapos sabi ko, Lord, sino po yan? Kasi para po akong fetus na nakabaluktot sa kamay ng Panginoon. Tapos sabi ko, Lord, sabi niya, it's you. Sabi sa akin ganun. Sabi ko, Lord, I want to hear your heartbeat for me. Kitang-kita ko po yan. Parang masaya din po ako kasi na pinapanood ko yung pinapakita ni Lord. Tapos kinabig po niya yung right hand niya. Kaya po narinig ko yung ng puso ng Panginoon. Kaya yung mga ganun mga bagay na nakaka-addict kong magbabad sa panalangin. Dahil nagbabad ka sa presensya ni Lord, nagbabad ka sa presence, no? Mahalaga yon, yung prayer time natin, yung pagbabasa sa salita ng Panginoon. Yan, kasi may mga vision pinapakita sa iyo. Amen. So, thank you. May experience yan. May encourage sa bawat isa magbasa mo patuloy. Napakarami po. Naka-journal po lahat sa akin. Glory to God. Ay, sis Mariela, anak. Parang may kahabol pa pastor po, sorry. Okay. Yes po. Kapag hindi pa right time, pero nag-prophesy siya sa'yo na yun yung mangyayari, paano po yun? Hindi pa right time? Ano po? Pakiulit po, ang tanong.
Sis Ma. Siguro po sa time po, Pastor, na like sinabi niya ngayon tapos di pala nangyari. Ganun. Okay. Ito po, basahin ko mga anak, basahin ko po pa. Kapag hindi pa right time, pero nag-prophesy siya sa yun na yun yung mangyayari, paano po yun? Okay. So kasi may prophecy na kung saan hindi kaagad nangyayari yung time na pinaprophesy. Maring 5 years o 10 years from now, saka magaganap yun. So may mga ganong prophecy na hindi instant. Of course, may prophecy na ngayon kaagad, with that moment, nangyayari sa'yo. Pero may mga prophecy na in the future pa yun mangyayari. As long as yung nag-prophesy sa'yo is talagang galing sa Word of God yun, yung pinaprophesy niya, so makaasa ka na it will happen someday. So maring future yung kanyang pinaprophesy sa isang tao, no? Futuristic. Maring 5 years from now, 10 years from now. May iba po sa mga kapatiran namin, hindi kaagad siya nag-manifest. After ilang years pa din, naalala nila, ay, pinaprophesy ako 5 years ago, ganun. So, may mga prophecy na ganyan. Hindi kaagad nangyayari with that moment, no? Amen. Glory to God. Sa akin pala, Pastor, yung sinishare ko, nakita ko sa diary ko, nangyari po yun. I was meditating the Word of God, Psalm 91:1, na Okay. February 10 po, 2024 Wow. Okay. years. May journal ka pa, ha? Naka-journal po lahat talaga yung experience ko sa langit, lahat po Thank you, ng Lord. pinapakita ni Lord. Glory So, to God. masarap sa Word of God kasi pag ang purpose kasi natin, hindi naman tayo nag-aral lang ng Word of God para may knowledge tayo, may alam tayo. But yung, of course, meron tayong fellowship sa Panginoon, no? Mas lalo natin siya makilala. Of course, marami siyang ginagawa sa atin. Amen. Saka po kasi iba't po talaga yung nakababad sa fasting. Yung lifestyle na yung fasting, prayer and fasting. Kaya napakalaki po ng, para sa akin, doon po yung pagkilos talaga ng Holy Spirit. Kapag Amen. po laging nakababad sa prayer and fasting. Glory to God. Wow, nag-exist na tayo. Sino po ang nagtanong pa po ba? Huling tawag. Yes. Last call na po at magbo-boarding na. Magpa-flight na po tayo sa higaan. Yeah, okay. So yan po. Mayroon Thank pa you. po ba? Sharing nyo sa mga tanong. So actually po yung topic natin, binibigyan natin ng discussion, no, or sharing sa bandang huli para meron din tayong fellowship sa bawat isa. Yan po. So Ganun thank din you. po kami kay Bishop, kay talaga yun. Maraming discussion, nakakatuwa Yeah. po. Thank you, thank you. Salamat sa bawat isa na nag-share at mag-participate. Yan po. Yes. So, tayo muna po yung durungawan. Sabi ni Yan. Sister Flor, ni Teacher Flor. Okay. Ay, gusto ko pala pong welcome Sister Flor de Lisa. Nakita kita kanina. Nandiyan ka pa, anak, yung pong kapatid ni Brother Robert. Glory to God po at naka-join siya. Yeah. Yun Thank po you. siya, Sister Kesley. Glory to God. So, sige po, durungawan tayo. Sister Mega, ikaw ba ang magpipicture, anak, kapatid? Ako po. Si Brother Mike. Brother Mike. Open you, Brother Mike. Sige po, open cam po tayo. Yan, sa mga able po. Okay. Pwede po tayo mag-open ng cam. Yan, sige po. Ready? 1, 2, Jesus. Jesus. Isa pa po. Jesus. 1, 2, 3. Yan. Yan. Okay. Amen. Glory to God. Ang atin pong closing prayer ay si Brother Jason Leoncito, pero wala po siya. So, umalis na rin si Pastor Leo. Sige. May pasok na siya, sister. Oo, okay lang. Glory to God. Brother Jope, anak, available ka ba? Pwede ka bang mag-closing prayer, please? Yan. Pastor Jopay. Pastor Jopay. Sige po. Dinig po ba ako? Open po. Amen. Glory to God. Amen po. Dinig po ba ako kasi medyo nagchachapi po. Anak. Baka po